Ginaganap nga ngayon ang pinakamalaking football tournament sa Southeast Asia, ang ASEAN Championship, ang mas kilala ngayon bilang Hyundai Cup. Pero habang mainit pa ang laban sa torneo, may isa na namang competition ang paparating, ang FIFA ASEAN Cup. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang tournament na ito? Pareho lang ba sila? Tuluyan na bang papalitan ng FIFA ASEAN Cup ang ASEAN Championship? Kaya sa video na ito, alamin natin ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa dalawang tournament at kung ano ang kahulugan nito para sa future ng football sa Southeast Asia. For almost 3 decades o 30 years to be exact, ang ASEAN Championship o AFF Championship ang nagsilbing top football tournament sa Southeast Asia. Nagsimula ito noong 1996 at ginaganap naman ito every 2 years. So far ay may 17 editions ng tournament at out of 11 countries ng Southeast Asia, ang Thailand ang most successful dito with 7 titles. Ang AFF naman ang namumuno dito ang ASEAN Football Federation. Sila din ang namamahala ng iba pang tournament sa Southeast Asia tulad ng ASEAN Women's Championship, Shopee Cup o ang Club Championship at ilan sa mga youth tournaments. Pero ano naman ang FIFA ASEAN Cup? Well, last year nga ay in-announce mismo ni FIFA President Gianni Infantino na magkakaroon na ng tournament sanctioned by FIFA dito sa Southeast Asia. Layunin nito mas mapaunlad pa ang football sa rehiyon at magkaroon ng isang competition direktang suportado at kinikilala ng FIFA. Pero ano naman ang pagkakaiba nito sa ASEAN Championship? Unahin natin ang organizer ng tournament. Siyempre ang FIFA ASEAN Cup ay ang mismong FIFA ang namumuno dito. Which is maganda kasi ang mga games ay gaganapin sa FIFA calendar unlike sa ASEAN Championship na pinapangunahan ng AFF. Sa ganung setup ay mas madali na makuha ng mga national team sa mga players na naglalaro sa Europe at iba pang mga bansa. Sa ASEAN Championship kasi ay madalas talaga ang schedule nito ay labas talaga ng FIFA calendar. Sunod naman ng mga teams na kasali. Ang FIFA ASEAN Cup ay magkakaroon ng 2 divisions, ang Premier Division at ang Challenge Division. Meron 8 teams sa First Division at 6 teams naman sa Second Division sa inaugural tournament ito. Di tulad ng ASEAN Championship, sa FIFA ASEAN Cup ay may mga kasaling bansa na hindi miyembro ng AFF tulad ng India, Pakistan at Hong Kong. Pagdating naman sa competition format ay may pagkakaiba din ng dalawang tournaments. Sa ASEAN Championship ay hati ng 10 teams sa dalawang grupo at maglalaro ito ng single round robin at ang top 2 teams each group ang maglalaro sa semifinals. Maglalaban naman ito ng 2 games at by score aggregate madedetermine na papasok sa finals. Pagdating ng finals ay same format din, 2-legged games ulit at aggregate. Iba naman sa ASEAN Cup. Both sa Challenge at Premier Division ay hatiin sa 2 groups at after single round robin na per group, ang group winner lang ang mag-a-advance. Wala na dito semis at isang final game lang para malaman ang kampiyon ng Challenge Division at Premier Division. Magkano naman kaya mapapanalunan ng bawat kampiyon ng tournament? Sa Hyundai Cup o ASEAN Championship ay makakakuha ang kampiyon ng $300,000 o halos 18 million pesos. At sa New ASEAN Cup naman ay halos triple naman ito. Makakuha lang naman ang winner ng Premier Division ng $1 million o halos 62 million pesos. At sa Challenge Division naman ay same ng prize money ng ASEAN Championship na 300,000. Sa ngayon ay wala pang official announcement kung tuluyan na bang ididisband ng ASEAN Championship at tuluyan na din ba itong papalitan ng FIFA ASEAN Cup. Wala pa din anunsyo kung biennial ba ang ASEAN Cup o halin tulad dito ng FIFA Arab Cup na every 4 years. Ang malinaw lang talaga sa ngayon ay isang magandang opportunity para sa mga bansa mula sa Southeast Asia para mag-improve pa ang football dito. Ayos din to para sa Pilipinas dahil mostly ang mga key players na naglalaro sa national team ay nasa Europe. Kaya mas madali na natin sila maka-call up para sa tournament na ito. Pero syempre, need pa din talaga paghandaan ito. At sana sa ASEAN Cup magsimula ang team na bubuo na possible magdala sa atin sa second Asian Cup. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.